Nako, eto na, nagkabukuhan na. Si Isko Moreno pala ng Maynila, pro Duterte. Ha? Alam niyo kung bakit? Aba, pumapalakpak pa si Isko Moreno doon sa speech ni Sara Duterte na binabati ko si Pangulong Marcos. Ha? So, si Sara Duterte at Amy Marcos na kapatid ni Pangulong Marcos, pro Isko Moreno pala. Si Moreno, ganon din. Pro Duterte, anti-Marcos na ang dating. So kayong mga taga Maynila, alam nyo sa Maynila, marami Marcos loyalists, Marcos supporters. Okay? At alam ko yung mga Marcos supporters loyalists ay boboto sana kay Isko Moreno. Naakala nila ay tumutulong at baka Marcos. Yung pala hindi. Ngayon lumantad na, pinayagan niya na lait-laitin at kung ano sabihin ni Sara Duterte. Ayaw ko nagpakita sa inyo yung video dahil baka maka-copyright naman ako. Inirelay ko lang sa inyo. Kung ano-ano mga batikos ang ginagawa ni Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos. At nandoon sa stage si Isko Moreno at Amy Marcos, pumapalakpak pa. So lumabas na ang tunay na kulay. Hindi pala pro-administration si Moreno. Isko Moreno ng Maynila. Siya pala ay pro-Duterte. Di ba? So, nagagamitan sila. Ginagamit ni Sara Duterte si Moreno para sa Maynila sa maagang pagpapakilala para doon sa kanya siguro mga plano na mga national election. At si Moreno naman, ginagamit si Sara at si Amy Marcos para makakuha ng boto sa taga Maynila. Ayan. So, kaya kayong mga taga Maynila, nandito lang kayo sa National Capital Region, maging maingat kayo. Kailangan pa ba? Karapat dapat ba si Isko Moreno ay makabalik ang City Hall? Na yan pala ay pro Duterte, paano lang pagka naging mayor yan? Hindi naman pala siya naniniwala kay Marcos o hindi pala siya maka-Marcos o siya pala ay naniniwala kay Duterte dahil ayan, nandyan sa harap nila sa kailang pagrarally itong si Sara Duterte na patuloy na bumabatikos kay Speaker Martin Romualdez at sa ating kasalukuyang administrasyon. Kaya mga taga Manila, gumising kayo. Baka mabudol kayo. Akala nyo yung inyong gusto maging mayor, kakampi ng ating pamahalaan, hindi pala. Last minute, ito na. Nagkalantara na. Hindi pala talaga hindi pala sila maka Marcos or sa ating administration. Si Sara, nakatayo. Yan po, hindi ko lang ipi-play sa inyo. Yan po yung picture na nakatayo siya sa harap ng mga taga Manila at kanyang binabatikos ang administrasyon. Okay? At nandyan din si Mayor Isko Moreno na pumapalakpak pa kanina doon sa video. Okay? Ayaw ko lang ipakita dahil copyright po yan eh. Sila ho may record yan. Inire-relay ko lang para magkaroon kayo ng idea na mga taga Maynila. Iboboto pa ba ninyo? Maniniwala pa ba kayo din kay Isko Moreno na akala ninyo ay susuporta sa administrasyon, abay hindi naman pala. At iba ang galaw. Ayan, no? Talaga lang, kitang-kita niya. Hindi na hindi na makakailaya, no? Ayan, no? Parang tuwan-tuwa pa siyang binabanatan ng gobyerno. Yan ho, si Sara Duterte. Kasama ang mga taga Manila at kandidatong grupo ni Moreno para lang ho batikusin si Pangulong Marcos. Any comment, reaction, malaya po kayo. Samantala, nako, talaga hong kausap ko si Yosek Claire Castro, Undersecretary, Communication Undersecretary ng Presidential Communication Office, Malacanang Palace. At hindi pala talaga siya natitinag sa kahit anong gawin ng mga anti-Marcos. Patuloy niyang paninindigan at ipagtatanggol si Pangulong Marcos. Yan daw mga fake news, fake news vlogger at iba pa. Hindi niya katatakutan yan. Haharapin niya at sasabihin niya ang lahat ng tama ang makarating sa taong bayan ng mga balita na ginagawa ng gobyerno. Ang kampanya laban sa fake news at paninira ng grupo ng mga Duterte sa administrasyon ay haharapin ni Yosek Castro. Sabi niya, tuloy-tuloy na ito. Hindi patitinag sila sa mga fake na galawan para lang siraan. Pero siyempre dapat anya ang taong bayan maniwala sa ginagawa ng gobyerno
Dahil ang ginagawa ng lahat ng gobyerno ay para sa mamamayang Pilipino. Hindi lang sa issue ng gagawin 20 pesos na ang halaga ng bigas. Kung hindi pati ho sa national security, internal, external security ng bansa, West Philippine Sea issue, at pabahay, pagkalinga sa mga farmers, pagbibigay ng mura at libreng pabahay sa mga mahihirap, pagbibigay ng titulo sa mga magsasaka at marami pang iba. At yan ho'y tuloy-tuloy na gagawin. Ang tiniyak po ni Undersecretary Castro na makasama po at ma-interview ko sa television, sa Channel 4, Channel 13, Radyo Pilipinas, ang sinasabi niya hindi apektado sa anumang paninira si Pangulong Marcos. Dahil naniniwala silang majority ng Pilipino sumusuporta rito. At hindi na naniniwala sa mga anti-Marcos, mga Duterte group, DDS na puro batikos, walang plataforma, walang malinaw na solusyon sa maraming problema ng bansa, mga kandidato man or followers nila. Okay? At yung wala rin tigil na mga batikos, paninira ni Sara Duterte, yan po ay hindi palalampasin. Kaya ho, asahan nating magiging matindi pagdating ng trial. Hopefully yung mga senador ay titingin talaga sa ebidensya. Kasi pagkaganyan po ang dating ni Sara na walang nakitang kabutihan, sabi nga ni Yosek Castro, walang nakita itong si Sara Duterte ng kabutihang ginawa ni Pangulong Marcos. Puro negative sa kanya. At kulang daw siya ng kakulang impormasyon. Kaya yung kanyang mga reaksyon sa mga nangyari, malayo sa katotohanan. Ayun. So ibig sabihin, kulang sa pag-aaral, kulang sa kalaman, kulang sa detalye, si Sara sa kanyang mga sinasabi. Malayo sa katotohanan na kung anong ginagawa ng Marcos administration. Yan ang sinasabi ni Yosek Castro. At sa tingin ko'y nakatapat ang mga Duterte ng isang magaling at may lakas ng loob na si Yosek Castro. Ngayon lang nangyari ito. Maraming sekretary na ang PCO. Maraming mga Yosek Asik dyan na naghawak na ng posisyon. Hindi nila nagawa ang ginagawa ngayon ni Castro. At tama yung ginawa ni Castro dahil malaking tulong sa mga Marcos loyalists, Marcos supporters at mga Pilipino at ang administrasyon dahil ipinaglalaban niya ang tama. Pinaglalaban kung ano ang ginagawa ng gobyerno at kanya sinasabing mali ng diretsahan ang galaw ng mga Duterte, bintang, paninira at saka fake news ng kanilang supporters at followers. Hanggang sa eleksyon at after election, yan po ay magpapatuloy na kailang ginagawa at ay haharangin, yan ay sasagutin ng Malacanang opisyal at iko-correct ang lahat ng dapat na malaman ng taong bayan kung ano ang totoo. Sa pangkalahatan po ng aking assessment at opinion dito, okay, hindi pinaniniwalaan. Pure na paninira lang ang ginagawa ng kampo ni Sara Duterte against Marcos administration. Yan po yung nakikita ko na mga pahayag at analysis ni Atty. Castro at ang aking pong opinion tungkol sa mga nangyayari. Kaya nga yung Sara Duterte laban or Castro Duterte, iinit pa yan at magpapatuloy yan. Kasi hindi naman ho susuko ang Malacanang Palace sa mga pinagsasasabi ni Sara Duterte. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Please like, share, subscribe kung hindi pa.